Nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa ibang bansa. So, sana po today marami po tayong matutunan at ma-share na information. Kasi alam mo naman, di ba, sanay na sanay ka naman sa public service, sa UNTV, itong mga followers natin, 5 million na. Maraming, siyempre, mahal magpa-check up di ba? Hindi nila alam anong gagawin sa baby nila. Ang mahal din ng mga gamot, mga gatas. So, meron na handang mga topics si Dr. Akat. Dr. Akat, ano yung gusto mo ba muna? Breastfeeding? Opo. So, yung una po nating i-discuss, ito po yung isa sa mga unang na-post natin sa ating Facebook page. It would be on breastfeeding. Kasi isa po ito sa mga maraming nagtatanong ng mga nanay po, lalo na po yung mga first time na naging mommies, mga young mommies. So, one of the things na ina-advocate po natin ay yung breastfeeding. Kasi marami po siyang benefits. Both sa baby at pati din sa mommy. Yes. So, makikita natin ang benefits ng breastfeeding. So, una, kompleto po siya sa nutrients. So, kompleto siya sa water, level ng carbohydrates, yung mga vitamins, proteins, and fats. So, lalo na po sa unang 6 na buwan, ang breast milk po o ang gatas ng ina, sapat na po yung laman na nutrients niya para sa sanggol sa first 6 months of life. Kaya po ina-advocate po natin na mas maganda exclusive breastfeeding sa first 6 months. Paano kung ayaw ng mommy? May chance ba na meron bang mga nanay ayaw mag-breastfeed? Meron po pero bakit? well, marami po kasi natatakot. So may mga myths po kasi tayo tsaka mga haka-hakang naiisip regarding sa breastfeeding. So yung una, may mga mommy sabi nila mahirap. Feeling nila kasi lalo kung magtatrabaho sila, hindi nila alam kung paano nila masusustain yung breastfeeding. Tapos, may mga iba, hindi rin sila familiar sa mga techniques, na-discourage kagad sila pag hindi kagad lumalabas yung gatas nila sa unang araw or sa at least first week of after giving birth. So, mga na-discourage kagad sila. Sa breast ba, yung iba nagsasabi magiging opo. daw ba? Aesthetic, yan. Yung mga mommy kasi nako-conscious. I mean, tunay ba hindi? Hindi po totoo yun. Hindi po nakakasag ang breastfeeding. Usually, it's more of because of the pregnancy and giving birth that's causing it. But breastfeeding, hindi po siya nakakakos na malawlaw po yung mga breast nila mommy kasi nako-conscious sila So, we tell them, wag po sila mag-alala. Hindi po breastfeeding ang nagkakos nun. Breastfeeding up to when? Mas maganda po, exclusive breastfeeding first 6 months of life. For 6 months? Opo, Pag sinabi exclusive? Wala pong ibang ibibigay bukod sa gatas ng ina. Wala pong ibibigay na tubig, honey, ibang klaseng gatas, kape, mga ganun po. Pero hanggang 2 years of life, mas maganda pong i-extend. And even beyond, as long as may gatas si mommy, ini-encourage namin siya. Naririnig ko yan, Dr. Kat, na lagi yan sinasabi ng pediatrician, DOH, WHO. Pero parang minsan, sa mga mommy, kahit sa akin din, parang minsan hindi mo maintindihan, paano kung nauhaw si baby, hindi ba pwede tubig, bawal. Tapos, paano kung may sakit siya na, or baka mainit. Diba? Okay. O yung iba, wala pang 6 months, gusto pa kainin ng ibang pagkain. Opo. Anong problema kung bibigyan mo ng tubig o dadagdagan mo? Siyempre, baka wala si mommy minsan. Yeah. Okay, ang kinakatakutan po kasi natin, pag binigyan natin ng tubig si baby is, nabubusog siya na empty ang calories. Walang nutrients na laman. So, what we want is as much as possible is to get the fluids from the breast milk na nandun yung nutrients na kailangan. Yun po. Yes. So, marami talagang benefits. Apo. Ay, mabalik ko lang po yung kanya. Ayan. So, dagdag ko lang po yung benefits ng breast milk kay baby. It gives protection laban po sa mga infection, dulot ng viruses, tsaka ng bacteria. Meron po kasi itong mga tinatawag na substances, immunoglobulins po. So, sila nagbibigay protection laban sa infection. Tapos, pinapasigla din po yung tiyan laban sa diarrhea. And may mga rin po tayo, studies na nagsasabi, it gives protection laban po sa hika and allergies. So, yun po yung ilan sa mga benefits ng mga... Talagang proven to, Dr. Akat? Yes po, opo. Ito po. So, it lowers the risk. Kasi may nagtanong po sa Facebook page Sabi niya, bakit daw nagbe-breastfeed naman? Bakit may hika or allergy? Tama. So, ang explanation ko doon, it lowers the risk. Ibig sabihin, pinapababa po niya ang chance. Pero hindi po ibig sabihin nito na
totally 100% ay hindi na po magkakaroon ng hika at allergies ang baby. Kasi po, marami pong causes ang allergies at saka ang hika. Hindi lang po breastfeeding ang na ang tanging magpe-prevent nito. So hanggang kailan sila breastfeeding? Kailan na pwede napakainin ng okay. o mga ano ba yun, mga cereal Opo, or so whatever? usually nire-recommend Baby food. 6 months po, nagsa-start na po tayo magbigay ng solid food. So, at 6 months, may ine-evaluate pa po natin yung bata in terms of yung readiness or yung pagiging handa kung pwede na siya mag-solid food. So, for example, titingnan natin, kaya na ba ni baby medyo iangat yung kanyang ulo, i-hold yung kanyang ulo, nagkakaroon na ba siya ng parang desire to look for other food, ganun. So, marami po tayong tinitingnan regarding kung ready na po si baby mag-solid food. Okay. Usually 6 months. So maraming benefits sa mommy so, din? na-mention natin, yung breastfeeding, maraming benefits kasi kay baby, pero kay mommy meron din. So, meron tayong tinatawag na pre-pregnancy weight. So, yung mga mommies po na nagbe-breastfeed, nakita nila na mas mabilis po sila bumabalik sa timbang nila bago sila magbuntis. Okay. And then, naiiwasan din po yung bleeding because yung uterus o yung mattress ay mas madali pong nagko-contract. And then, meron pong mga studies din na nagsasabi na later in life, so long-term na po itong benefit na to, later in life, napapababa din ng breastfeeding ang risk na si mami ay magkaroon ng cancer sa ovary o tsaka sa breast. Ganon din po yung osteoporosis o yung marupok na buto. Ganon din po, nagpo-protect din kay mommy laban sa obesity or weight gain, tsaka yung mga sakit sa puso, high blood, and yung tinatawag na postpartum depression. Kasi yung breastfeeding kasi pinapatibay niya yung bonding between mommy and baby. And then, syempre ito yung pinakaano natin nakakatipid sa gastos yung pamilya. Then tipid din sa oras kasi ang breast milk readily available, hindi na kailangan mag-init ng tubig, hindi kailangan magtimpla, hindi kailangan mag-sterilize ng mga bote. So mas mabilis sa oras. Ay, sorry. Yes, oo, nabanggit niyo yung postpartum depression kasi sa mga barangay pala, kahit sa mahihirap, marami yung nadidepress afterwards. Tapos dadalahin nila dun sa National Center for Mental Health. So, ito makakatulong. Yes, opo. Ang postpartum depression, hindi masyadong napapag-usapan din yan, Pero, yung kasing breastfeeding, since nakaka-increase siya sa bonding between mommy and baby, so yun nga, nakakababa siya ng risk for that. Yes. Pero ang pinakamagandang sinabi ni Doktora, dalawa. Pangpapayat. Pampapayat. Lahat ng nanay gusto pumayat afterwards. At yung gastos, mabigat talaga sa bulsa. Malaki po ang natitipid para sa pagka nagbe-breastfeed. Turo natin yung tamang technique. Ito ang pinakamahalaga. Kasi po, karamihan po sa mga problema natin sa breastfeeding, nagmumula po siya sa maling posisyon ng pag-latch ni baby. So, pag-latch, ibig sabihin pag-attach po ni baby dun sa dibdib ni mommy. Okay. Opo, pagkagat. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas ng gatas, tapos nagugutom si baby, at the same time, naiipit po yung gatas sa loob ng dibdib ni mommy. So, ito po, pakita ko lang muna. So, ito po yung kaliwang dibdib ni mommy, kaliwang breast. Ito pala, sorry. Kaliwang breast ni mommy, and ito po si baby. So, ang position po natin, as much as possible, so si mommy nakasupport sa head, sa neck, at saka sa body, sa back ni baby. Tapos, make sure po natin na yung chest, yung dibdib ni baby, tsaka yung rest of the body, nakadikit dapat sa katawan ni mommy. So, talagang close. Kaya nga sabi natin, bonded na bonded sila Close na close sila. And then, syempre, yung head ni baby, ito po yung attachment. So, pakita ko lang, pag nakabuka po yung bibig ni baby, yung iba po kasi sa nipple lang naka-attach. So, ala pong lalabas na gatas pag ganun. Kailangan po, yung buong areola or yung itim na sa base ng nipple, nako-cover po nung bibig ni baby. Para po, mas effective po yung paglabas po nung gatas. Yung iba po kasi nakabitin lang nakabitin lang sa nipple. So, it has to cover the whole areola. Yun po. Tapos makikita nyo po tama po yung attachment ni baby kapag po halimbawa nagsasak siya, nakabilog yung kanyang mga cheeks.
Yung iba kasi may kita niyo parang naka-suction pa loob eh. Yun. Sabihin wala pong nakukuhang So, enough. kailangan nakabilog to. Yes po, nakabilog yung kanyang pisngi, naka-cover po yung buong areola. And then naka-support yung position din ni baby. Dapat close na close kay mommy. Hindi po nakabitin lang na malayo. Yon. So, mas maganda po. Kailangan po natin na make sure na maganda po yung pag-position. Kasi po, dito po nanggagaling yung ibang complications. So, for example, hindi po lumabas lahat ng gatas. Dito po kasi sa loob ng breast ni mommy, yung daluyan ng gatas, may parang mga tubo po tayo dyan. Dyan po dumadalo yung gatas. Pag hindi po totally na-empty or napapalabas yung gatas, minsan nagbabara po. So, yun po yung minsan may nakakapa sila, mami, na namumuo. So, parang may matigas silang nakakapa. And later on, pagka naging complicated na ito, pwede siyang maging infection. Ito po yung minsan sila, mami, may nakakapa sila na parang ma-tender or masakit, tapos mapula, minsan nilalagnat, yun po yung nag-i-infect na po yung nagbare. Ano tawag doon? Mastitis? Mastitis po yung tawag doon. Anong gamot doon? Usually po, we need to evaluate and nag-antibiotics po pagka kinakailangan Pag infected na po talaga. Pag nag-breastfeeding, Dr. Kat, ito ang tanong nila, ano ang pwedeng inumin na gamot ni mami? Meron ba o bawal lahat ng gamot? Marami pong klase ang gamot and meron pong levels po ng kung paano po sila napapas. So, may mga gamot na safe naman pong ibigay, na inumin ni mami kahit siya po ay nagpapa-breastfeed tulad ng paracetamol. Pwede paracetamol? Oo, paracetamol, tsaka mga ibuprofen. There are very specific antibiotics na pwede pong inumin. Depende po sa ipe-prescribe ng OB. Sometimes it could be like amoxicillin o yung mga cephalosporins. So, pwede po yun. So, kahit nagbe-breastfeeding? Kahit po nagbe-breastfeeding. Hindi delikado kay baby? Hindi naman po delikado. So, basta make sure lang po, wag po tayong iinom ng antibiotics nang hindi po nire-reseta ng ating doktor. Wag po magsa-self-medicate. So, ito pa isang picture. Ayun. So, ayan. Ito po, isa pang medyo mas malinaw. So, ito po yung breast ni mommy. Ito po si baby. So, manonotice nyo, meron tayong tinatawag na rooting reflex. So, kapag po ang rooting reflex po, kapag, ROOT. So, kapag po yung gilid ng labi ni baby ay atin pong tinouch, makikita natin na gutom na siya kapag tinouch natin yung gilid ng kanyang labi, inopen yung kanyang mouth. And then, so when that happens, so itapat nyo po dun sa may nipple area. Just make sure positioned well. And then ito po, mas maganda po yung picture natin. So, kung nakita nyo, hindi lang po sa nipple ang covered ng buong mouth, but even around the areola. And ito po yung parang cut view, parang sinide view natin. So, nakita nyo, ito yung nipple, ito yung areola. So, nakasak po ng mabuti. Ito po yung proper attachment ni baby. Tapos po, tandaan po natin na number one, we have to make sure both breasts, pareho pong dede ni mommy, dapat po na-empty po yung milk niya. Yung po, kabila, right. Opo, dapat po both po, salitan po ang pagbe-breastfeed. Kasi iba, kala nila right lang, tas mamaya left lang. Yung pong katawan ng babae po ay matalino. Kapag po na-detect niya na empty na po yung milk sa breast ni mommy, magsasend na po yun ng signal sa ating brain na kailangan na pong mag-produce ulit ng milk. That's why it's very important na ine-empty po or bine-breastfeed po natin ng maayos. Kasi yung pag-empty po nung breast, yung po yung nagsisignal na mag-produce pa ng maraming milk. Gaano kadalas ang breastfeeding? Ano ba to? Every 2 hours? Yeah. Paano yun? Left breast muna, tapos right mamaya, o habang dumedede, ipapalipat mo siya ng kalahati-kalahati? Ang ano naman po, Doc, it's per demand. We call it per demand as needed by the baby. But usually, it's around at least 10 times a day yan. So, that's almost every 2 hours. Almost every 2 hours. But you might notice po na habang tumatanda si baby, medyo mas dumadalang na siya ng kaunti. At hindi naman po necessarily na left mo na parang, usually is around 10 to 15 minutes for each breast po. Yun po yung, ayan. Ayan. So, ito po, naglista lang po ako ng ibang paniniwala tungkol sa breastfeeding. So, yung una po, ito na-mention na po kanina na kailangan bigyan si baby ng tubig.
Ang breast milk po, kumpleto na po siya sa fluids, sa water, kumpleto na po siya sa nutrients. So, there's no need po na bigyan si baby ng tubig o kaya ng iba pa pong fluids. May iba rin pong naniniwala na bigla na lang talagang natutuyo yung supply ng breast milk ni mommy eh. Usually po, pagka po kinukulangan po tayo ng milk na nilalabas sa ating dibdib, ito po ay dahil number one nga po, hindi po maayos yung technique ng breastfeeding. So as I've mentioned regarding sa proper attachment, emptying of the breast, that's one of the things na nakikita namin kung bakit hindi, kasi di ba sabi nga natin kailangan ma-empty yung gatas mula sa bawat dibdib. Otherwise, kung hindi po siya na-detect ng katawan na, may gatas pa pala, bakit pa magproduce ng gatas ang katawan? So, ito po, ang infant formula ay katulad ng breast milk. Lilinawin ko po na wala pa pong infant formula na napoproduce or namamanufacture na papantay sa benefits at sa nutrient content ng breast milk. Wala pa po. Hindi po magkatulad ang infant formula sa breast milk. Ito po, isang paniniwala din to na kapag maliit daw po ang suso ng ina, mas kaunti daw ang breast milk na lumalabas. Wala po sa size ng dibdib ni mommy kung gaano po karaming milk ang lumalabas sa kanya. Hindi pwede ding mag-breastfeed ang nanay na flat or inverted ang nipple. So, ito po ay hindi rin po totoo. Meron pong proper technique on how to breastfeed pag flat or inverted ang nipples. Usually, we advise yung mga mommies po na flat ang nipple na yung proper technique to retract para po lumabas yung nipples nila. And then last, kapag ang nanay ay may infection, dapat hindi mag-breastfeed. Ito po, Doc, depende po ito sa infection. Meron lang pong certain infections na talaga, we call it absolute contraindication. Kumbaga, hindi po talaga pwede. So, ito po yung mga cases na number one, yung may HIV si mommy, na umiinom ng mga antiretroviral medications, o kaya naman po yung mga kakadetect lang na may active tuberculosis, o kaya yung nagki-chemotherapy, tsaka radiotherapy. So, pinapa-avoid muna po natin na mag-breastfeeding sila. Pag hepatitis B. Yun. Pag hepatitis B, depende po sa status. We usually advise na yung baby po ay mabigyan ng immunoglobulin din po dun pagkalabas po kay baby. Sa mga mothers, in a day, gaano kadami, ilang basong tubig ang dapat niyang inumin? Apo. Usually si mommy, in terms of fluid intake, at least 8 glasses or more would be good. And then yung sa diet naman nila, make sure that they eat well. Meron po kasing ibang iniisip nila, iniisip nila baka kailangan mas marami silang kainin than usual. Ang sabi naman po nila, hindi naman po necessarily sobrang mas marami. If normal naman po yung weight ni mommy bago siya magbuntis. Siguro kung medyo underweight si mommy, yun yung medyo kailangan po na dagdagan ng kaunti yung kinakain. But just make sure you eat yung 3 beses sa isang araw at ang ating snacks sa morning at sa afternoon. Tapos yung fluids din po. Dr. Yun. Ano itong vitamins, herbs, okay. Ano Okay. Ito po, marami pong nagtatanong kasi marami pong nagkakaproblema, kaunti daw ang gatas na lumalabas. So, yung una na discuss natin yung proper latch o yung proper attachment. Tapos, dalasan ng pagbe-breastfeed, 8 na beses bawat araw, uminom ng maraming tubig, balanced diet, and then magpahinga. Ito po important din, magre-rest. Then yung herbs and supplements. May mga herbs po or tsaka mga natural ways po kasi na sinasabi lang pwedeng makatulong sa pag-increase ng supply ng breast milk ni mommy. Dito sa Pilipinas, usually ay naano natin yung malunggay. Malunggay, and then pinapakain natin ng tulya, yung mga shellfish, yung sabaw ng tulya. Effective din po yan na pamparami ng gatas. Meron po kasing mga herbs, pwedeng pong garlic, yan. Tapos, nandilang garlic, leafy vegetables, so in general, not just malunggay. Meron din po yung mga oats, nakita din nila yung garlic, pwede rin pong maka-increase yan. May isa pong sumisikat ngayon, yung fenugreek,
hindi po siya available locally. Medyo Ano may yun? Gulay? I think it's a seed po yata, if I'm not mistaken. Opo. And dito sa Philippines, nauuso po ngayon yung hinahalo siya sa mga cookies, tsaka sa mga luto. Pampa-increase din siya ng milk. Yun lang, medyo Ano may pangalan? fenugreek po. Medyo may kamahalan pero hindi kasi siya available locally. Pero at least we have our mga leafy vegetables, malunggay, and other, yung garlic, tsaka yung mga oats na pwede natin ibigay. Mga nuts din po pala, cashew and almonds, nakita din nila. Pwede rin magpa-increase. Yes, marami nagka-comment. Marami na pa. Sa'yo, oo, sabi, napakagaling magpaliwanag si Doktora. Ay, thank you po. Yan, pasalamat tayo Thank kay you po. Melba at marami pang iba. Thank you po. Ito, Yan. ano lang to, kinuha ko lang sa Google. Yeah. Apo. Pwede po natin ano to. So, marami po ibang position. Ito po yung isa sa mga na-mention natin kanina, cross-cradle position. Kasi po, ito po ay depende sa comfort din ng, para siyang sayaw eh. Depende sa comfort ni mommy at ni baby eh. So, ito naman, yung sa pagka si mommy ay yung most common, the cross-cradle position, ito po yung sinasabi natin na yung ulo ni baby, tapos sa katawan ni mommy. Ito po usually, pwede rin po itong cradle position. Ito may unan sa ilalim. And then itong football, ito dalawang kamay yung nakasuporta. Ito po yung side lying kapag sa kama naman po ito. Ito lang po medyo pinapag-ingat lang po namin kasi po pagka naka-flat po ng higa si baby, minsan po kasi ay naglulungad, bumabalik yung laman ng tiyan, baka po mapunta sa baga. So yun po yung tinatawag nating aspiration. Baka po mahirapan huminga, delikado po kay baby. Nakakatawa lang to eh. Twins daw. Yan, Meron bang twins? Pwede po. May iba po kasi. Kabilaan. Pwede pong sabay. Actually, pagka po twins, hindi rin po balakid kung twins, kung ang inyong... Hindi kukulangin. Hindi po kukulangin ang supply. Sabi po natin nga, matalino ang katawan ng babae. Pwede pong sabay mag-breastfeed. Siguro, ito nakita natin, ito pa side, dalawa. Ayan. Pwede po bang pabalik yung kanina? I think this one, pwede siyang yung dalawang football sabay, magkabilang side, pagka twins. Ito yung pwedeng gawin nilang position. So, pag nakita niyo si baby, nandito siya sa may katawan sa gilid na ni mommy. So, mangyayari parang dalawa dito, magkabilaan. Tapos, wag po kayo matatakot na matutuyuan po kayo ng fluids or ng dugo sa katawan. Hindi po mangyayari yon dahil ang mangyayari lang po niyan, magpo-produce lang po ng mas marami pang milk ang inyong katawan. Dr. Kat, pwede bang mag-breastfeeding sa kapitbahay? Okay. At hindi mo anak? Okay. Meron mong isang ibang mga mami, sabi nila, gusto nilang mag-breastfeed, kaya lang hirap talaga silang mag-produce ng milk. Ang sagot ko po dyan lagi, make sure na alam nyo yung health status ng kapitbahay, na walang ibang sakit, wala pong pwedeng maipasang sakit sa inyong anak. Meron naman pong mga milk banks din na available. Sila po mga milk banks. Pero ito po usually pagka mga talagang kulang na po talaga or kailangan na ng gatas ni baby. Milk bank? May mga milk banks po. Binibenta ng gatas na yun? Like for I think this nagko-collect sila ng mga milk from moms, mga donor milk banks po. So for example, mga nasa nursery tapos po si mommy hindi makaka-breastfeed, tas kailangan ng gatas ni baby, pwede pong kumuha sa donor milk banks po. After 6 months up to 2 years, breastfeeding pa rin? Pwede pa rin Hindi po. ba masyado na malaki yung bata? Pwede pa naman pong ituloy. Meron po akong patients hanggang 4 years old, 5 years old. Sabi ko nga sa kanila, as long as minahalabas na gatas, you can still continue breastfeeding. Yes, so kailan sila iinom ng gatas na palay natin, Magnolia or whatever? Yung mga tinitimpla po, no? Yung mga pangmatanda. Okay. Meron po kasi kaming mga... O yung mga nakikita natin sa advert. Wala po tayo na-advertise, Kaya lang, syempre, nababasa natin ito daw, pampatalino, pampataas ng IQ, pampabigat, mga ganyan. Lahat na po, pampatangkad. So, syempre, nakikita mo, maganda, bibigyan ka na. So, kailan yun pwede o wag na lang? Okay na tong breast milk tapos malunggay na lang? Pag sa ganyan po ang ginagawa, pinapayo ko po sa mga pasyente ko, ini-evaluate muna namin yung growth ng bata. If for example, nakita naman namin na maganda naman yung pagbigat, paghaba or pagtangkad, tapos
alam naman namin na maganda na yung eating habits ng bata na bukod sa milk ng nanay, nakakapag solid food ng maayos na balanse, kumpleto sa nutrients, bakit ka pa gagastos? Why would you have to spend so much on other kinds of milk? Pero if for example, nakita natin na kahit magana na talaga sa pagbe-breastfeeding si baby, tapos po ay kumakain din ng sapat yung bata, at hindi talaga nag-gain ng weight, sometimes we might need to give a little supplement, kaunti lang ng gatas po. Maraming kababayan natin, Dr. Kat, mahirap, kulang ang pera, malnourished sila, wala nang, di ba syempre pag malnourished yung mami, paano pa may bibigay? Yung iba binibigay condensed milk na lang, na bawal. Bawal po Ang mahal talaga ng gatas ngayon, mamumulubi ka. Meron bang brand ng gatas na mas mura, na okay din? Pwede mo naman banggitin, wala na. Para okay. malaman nila. Sige po. Kasi dati alam ko yung sa, di ba mga... I-back up ko lang po yung sinabi nyo na huwag nyo pong bibigyan ng condensed milk, huwag nyo pong bibigyan ng evaporated milk ang inyong mga anak. Kasi po, yung content lang muna po, hindi po... tandaan po natin na bawat age po ng bata, iba-iba po yung needs, yung kailangan na nutrition niyan. So, kailangan po yung condensed milk kasi sobra sa tamis, pati yung sa evaporated milk. Siguro it's worth mentioning, since natanong niyo yung sa brand ng gatas, bawat manufacturer po naman ng gatas, meron po silang line ng mga gatas na medyo mas abot kaya naman po. Siguro para fair na lang sa lahat, i-mention ko lahat. Sige, yung tulad ng Nestogen, nasa ano po siya, mga medyo ganun po, mas affordable price like Nestogen, Bona, Alactamil. Yun po yung ilan sa mga natin. Hindi pwede yung mga nido na milk. Meron din po. Yung mga pangmatandang milk. Ang nido po kasi naglabas po sila ng pang halimbawa, make sure, check nyo po yung label na 1 to 3 years old, 3 plus years old. Yun po yung importante titinan nyo sa label din kung pang ilang taon po ba yung gatas. Kasi may ibang iniisip nila, para isang bili na lang, yung para sa 4 years old, inumin na rin yung para sa 1 year old. Ulitin ko po, iba-iba po ang kailangan na nutrisyon or yung balanse ng nutrisyon ng bawat edad ng bata. Iba po yung sa 0 to 6 months, 6 to 12 months, 1 to 3 years old, tsaka yung 3 years old pataas. So, as much as possible, wag po nating i-share kung ano po yung sa matanda na bata sa baby. Wag din po natin, kung kaya po wag ibigay yung sa baby para sa matanda. Kasi iba-iba po yung timpla ng mga gatas. Okay. Dr. Kat, siguro konting tips on diarrhea. Okay. Tapusin tong first segment. Okay. Yung diarrhea, okay. Marami first aid yan. Okay. Sige. So, ito muna mention po natin. Marami po kasing dahilan kung bakit po nagda-diarrhea ang bata. So, diarrhea or pagtatain ng bata, more than 5 times in a day na naglalabas po ng matubig na dumi ang baby or yung bata. Pwede po siyang dahil sa virus. Yung pinaka-common po na nakikita natin sa mga bata, yung rotavirus. Kaya po siguro na dinig-dinig nyo, meron tayong bakuna laban sa rotavirus. So, okay ba yung bakuna? Opo, ito po ay binibigay before hanggang 8 months po sa mga sanggol. 2 or 3 doses po yan. Pwede rin pong dahil sa bacteria tulad ng salmonella. Pwede rin pong mga parasite ito, amibia, tulad ng amoeba. Pwede rin po kasing magdiarrhea ang bata dahil po may nainom na gamot. So halimbawa, yung mga batang uminom ng amoxicillin, pwede silang magkaroon ng parang side effect po ito yung diarrhea. Pwede rin pong food poisoning, may nakain lang na panis na pagkain. Yung iba pa, pwedeng food allergy, meron pong mga tinatawag na irritable bowel syndrome o yung lactose intolerant, yung mga hindi nakakakain ng maayos pagka may lactose. So, marami pong causes. Ayan, ito. Yan. Okay. Pag mayroon nito, admit sa ospital. Opo. Pa-evaluate po natin kagad. So, sa mga mommies po na nasa bahay at nakita nyo pong nagda-diarrhea ang inyong mga anak, tingnan nyo po yung signs ng dehydration. So, sa mga babies po na meron pa pong bukas ang bunbunan, usually po ito po ay flat. Makakapa nyo po ito na malambot na flat. Pagka po ang bata ay dehydrated, lumulubog po ito dahil natutuyuan po sila. Makikita nyo rin po yung bata pag umiiyak, halos wala na po siyang luhang lumalabas. At the same time, pagka po
tinignan niyo yung paligid ng mata, medyo lubog na po ito or malamlam na po siya. And then, pag tinignan niyo yung sa loob ng bibig, tsaka sa dila, tuyo na rin siya. And meron po tayong tinatawag na pwede niyong kurutin dito po sa may bandang tiyan. Kapag po pinisil po kasi natin ang ating balat, normally, mabilis ang pagbalik niyan eh. Normally, pag pinisil natin na ganyan, mabilis bumabalik kagad yan. Sa mga dehydrated po na bata, pagka pinisil niyo yung balat dito po sa may tiyan, pag pisil na ganyan, ang bagal po nung pagbalik nung balat sa dati. Kulubot na. O kumukulubot na po siya. Bukod po dito, makikita nyo rin po or ma-observe nyo din po sa mga babies nyo na halimbawa sila ay dehydrated, yung hindi po sila kasing active, mas matamlay po sila, manghihina po talaga sila, mas gusto nila, may mga bata, mas gusto nila nakahiga na lang, hindi makabangon dahil sa sobrang panghihina. So, yun po yung ilan sa mga signs na kailangan nating bantayan para malaman kung dehydrated po yung ating anak dahil sa diarrhea. First aid natin. Yan. So, yung first aid natin, kapag po nagda-diarrhea ang bata, nagbe-breastfeeding po kayo, tuloy lang po ang breastfeeding. Huwag po natin itong ihihinto. Meron din po tayong mga nabibiling oral rehydration solution. Hindi po namin ini-encourage yung pagbibigay ng mga sports drink tulad ng Gatorade or Powerade. Kasi yung pong mga sports drink, mataas po yung asukal nito. Kapag po mataas ang asukal nung sports drink, mas lalo pong magiging matubig yung diarrhea ng bata. Tapos, pag inobserve nyo rin po yung sports drink, meron siyang mga alat tulad ng sodium, potassium, chloride. Hindi po ito balanse para sa katawan ng bata. Kaya po, ang mas nire-recommend po namin, bagamat hindi po kasing sarap, yung oral rehydration solution. Opo. Iaano ko lang din po sa oral ORS, hindi naman po kailangan na halimbawa sa baby kasi nagdiarrhea siya, bigyan mo siya ng mga 1 ounce to 2 ounces. Hindi naman po kailangan isang inom ay ubusin lahat. Pwede nyo po siyang ibigay ng unti-unti gamit ang dropper o kaya ipasip nyo lang gamit ang straw. Unti-unti lang po. Basta ang importante, napapalitan po yung fluids and electrolytes na ilalabas niya dun sa watery diarrhea. Pwede rin po tayong magbigay ng or yung rice water. So ito po yung pagka nagsasaing tayo, yung tubig sa ibabaw. Pwede rin po yung fruit juice, pero wag po yung may asukal. Mas maganda rin po yung fresh fruit juice lang. Basically, kung nakikita nyo, ang unang-una talaga pagka diarrhea, yung pagpabalit po nung fluid sa katawan or yung hydration. Kasi ayaw natin ma-dehydrate. Itong tips mo, pwede up to medyo malaking bata, yes diba? po, Hanggang opo. mga 10 years Sanggol old. hanggang mas malaki na po yung Malaking bata. bata. Opo. Yan. Tapos po, may mga nirecommend din ako, bawa yung mga bata po ay nagso-solid food na, may mga dapat po tayong iwasan tulad ng mga mamantikang pagkain. So, bawal muna yung mga fast food, fried chicken, bawal muna yung mga pork chop, bawal po yung mga may butter, mayonnaise, mga creamy yon, mga chocolates. Medyo maraming nalulungkot dito pag sinasabi ko. Ay ko, sorry, tiis muna tayo kasi medyo matatabang muna po yung kakainin ng bata. So, kakainin muna nila yung malambot tsaka low fat. So, yung mga steamed lang muna na karne. O kaya naman po, wag basta, pwede po yung banana, rice, apple, tsaka yung mga crackers. May kaunting fiber tsaka mga whole grain para mabuo po yung dumi ng bata. And syempre, Yan. ito yung pinakamahalagang tip. Opo. Kaya nagtais si baby. Yes. Iwasan po natin ng Tubig kasi talaga. Yes, opo. Mayroon po akong mga cases na kahit sasabihin naka-mineral water na po ang kanilang mga baby, nagda-diarrhea. Minsan po, ang explanation namin, observe nyo pag pinapaliguan, baka nakakainom ng kaunting tubig, o kaya, yung mga nagpapadeliver kasi ng tubig, we also want to make sure yung quality ba nung kanilang tubig ay malinis. Baka may leak din sa tubo. So, ito po, kailangan po lagi tayong maghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas po ng kamay ay isa sa mga pinaka-effective ways na ma-prevent po natin, hindi lang po yung diarrhea, but any kind of infection po. So, bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gumamit ng toilet, tuwing maghahanda ng pagkain, tsaka tuwing mag-aano po, kasi may mga mommies po kasi,
nalilito na kagad. Halimbawa, nag-diarrhea si baby, magpapalit ng diaper, tapos mamaya magpe-prepare na ng gatas ni baby, so hindi na nakakapaghugas. So, importante po, maghuhugas tayo ng kamay every time maghahanda po tayo ng pagkain ni baby. Tapos, uminom lang ng malinis na tubig, tsaka lulutuin po yung pagkain ng mabuti. Final tips, Kat, dito sa first part natin para sa mommy na may anak na nagtatae, kailan nila dadalhin sa ospital? Okay, the moment na nakita po natin na nagda-diarrhea na po si baby, mas maganda pong dalhin kagad natin sa doktor para ma-evaluate po natin, especially yung hydration ng bata. Kasi pag po na dehydrate na po ng lubusan si baby, mahirap pong habulin, kailangan na pong i-admit yan at sweruhan para mahabol natin eh. Kailangan din po natin kasing malaman ano po ba yung dahilan bakit nagda-diarrhea si baby. So, nakita naman natin maraming causes. So, it's very important na malaman natin kasi kung may infection, kailangan gamutin. Kung merong parasite, kailangan din gamutin. Okay. Thank you very much, Dr. Kat. Babalik tayo ulit. Okay, thank you po.